sa mga paaralan, yung pinagsusuot yung mga estudyante ng mga costume na may kinalaman po ano sa selebrasyon ng Nutrition Month. Andiyan na yung pinagbibihis, 'di ba, or pinagko-costume yung mga students na mga gulay, mga prutas at kung ano-ano pang mga masusustansyang pagkain, 'di ba? Ito rin yung pagkakataon na sa mga schools, 'di ba, merong mga competition po sa pinaka-best na nakapagluto ng mga masusustansyang pagkain. Pero 'di ba kadalasan 'yan meron po mga category, 'di ba, na sinusunod yung mga competition sa mga paaralan kapag Nutrition Month. Pero sabi nga kanina nila Sir Shamrock at ni Sir Jeffrey, eto man ano, nakikita man natin na ganito yung mga celebration ng Nutrition Month, pero hindi nga lang daw sana ngayon or matapos ngayon mga kabombo ano, yung pagpapahalaga sa kalusugan or pagiging malusog mga kabombo ano, tuwing Nutrition Month. Dapat araw-araw kahit nga raw hindi Nutrition Month dapat ay na alam natin ano kung paano po tayo magiging healthy or kung paano po tayo magiging malusog at yun nga yung mga binanggit kanina nila Sir Shamrak at ni Sir Jeffrey mga kabombo ano, na mga ginagawang hakbang at gano'n na rin advocacy ng National Nutrition Council sa pagpapalaganap po ano ng maayos na kalusugan, pagkain po ng tamang mga pagkain tulad nga pinakauna diyan yung mga leafy vegetables at pag-iwas nga raw ano dun sa mga processed foods na tinatawag. And ano nga ba yung mga processed foods? Of course, yan po yung mga instant noodles, mga instant na mga pagkain po ano, na madali na lang iluto. Yung kumbaga, kahit na hindi mo siya ilagay sa mga refrigerator, unlike, di ba, kapag hindi processed yung mga pagkain tulad kapag sariwang karne, di ba, yun madaling masira kapag hindi mo ilalagay sa refrigerator. At iba pang mga pagkain. Though, syempre mga kabombo, ano, tama din naman na marami sa mga Pilipino, sabi nga kanina ni Sir Shamrock ano, na nakaranas po ano ng or hindi sila malusog or hindi naman kaya hindi healthy. Dahil ayun nga, ang hirap i-maintain nung pagkakaroon po ano ng malusog na diet. Dahil una sa lahat, kung gusto mong magpaka-healthy at iwasan yung mga pagkain na mababa lang yung preservatives, wala pong mga masyadong mga um, process na pamamaraan na ginawa po sa mga pagkain, mahal talaga, 'di ba? Kung i-me-maintain mo na puro karne lang, puro fresh lang na mga isda at gano'n na rin sa mga gulay, ay mapapagastos ka talaga, 'di ba, sa sobrang mahal ng mga bilihin sa ngayon. Pero sabi naman, nila kanina, nila Sir Jeffrey at Sir Shamrock, ay hindi naman, kinakailangang maging magastos or hindi kinakailangan na mahal yung mga kainin po natin para maging healthy. Dahil isa sa kanilang araw advocacy ay yung hikayatin po ang komunidad na magkaroon po ng or magtanim ano sa kanilang mga bakuran or kung saan meron silang mga bakanting puwedeng magtanim ng mga gulay, mga prutas para sa gano'n ay meron silang kukuhanan. Pero batid naman nila no na siyempre 'di naman lahat 'di ba kukuha mo doon, lalo kung maliit na space lang 'di ba, yun nilaan mo para makapagtanim ka ng gulay. Ayan. At mga kabombo, ano, dito po sa Nutrition Month, dun nga sabi kanina no, nila Sir Shamrak at ni Sir Jeffrey, ay importante na matutukan ano, yung sa mga bata pa lang or sanggol pa lang, nabibigyan na ng pagpapaalala yung mga magulang. And yun yung malaking ginagampanan. Kaya natanong natin kanina ano, sila kung gaano ka-importante or kalaki yung ginagampanan pong role ng mga barangay health workers, pati rin po yung mga midwives at mga barangay nutritionist or mga nutrition officer ano sa bawat LGU. Dahil syempre mga kabombo yung mga barangay health workers, 'di ba? Sila yung mga nag-iikot-ikot sa mga barangay at yung mga nagbibigay ng mga bakuna or hindi naman kaya mga purga sa mga sanggol or sa mga bata. Yan sila yan, 'di ba? Kasi hindi naman magagawa yan lahat-lahat ng NNC Region 1. Kaya malaking katuwang nila yung mga midwives, mga barangay health workers na siyang gumagawa ng mga ito para ayun nga mapababa yung mga kaso po natin ng malnutrisyon or yung mga pagkamatayan, mga kabombo no, dahil sa hindi pagiging healthy or malusog. Pero sabi naman kanina no, nila Sir Shamrock and Sir Jeffrey, nung sa panayam nga po natin, may mga kaso
pa rin naman tayo sa Region 1 ng malnutrition, pati rin po yung stunting. At sa buong bansa naman talaga yan. Pero ang kagandahan nga raw doon, napapababa at hindi tumataas yung mga cases natin sa Region 1 ng malnutrition and stunting. Actually, this year nga raw ay bumaba po tayo dito sa Region 1 ng ilang porsyento sa mga kaso po natin ng malnutrition and stunting na nangangahulugan mga kabombo na effective yung kanila pong mga kampanya at advokasya po mga kabombo na magkaroon ng malusog na komunidad at mapababa nga yung mga kaso po ng malnutrition and stunting. And kanina natanong nga din natin kung malaki din ba yung impact ng mga feeding programs. For example, sa mga schools o sa mga paaralan, di ba may mga feeding program or hindi naman kaya yung mga initiative ng LGU or ng mga barangay na feeding programs. Okay naman ito, ayon nga kala Sir Shamrock and Sir Jeffrey sa kanilang nabanggit kanina, pero dapat hindi matatapos doon kasi baka mamaya pa-feeding program ng feeding program, pero baka hindi naman binibigyan ng iba pang atensyon, di ba? Na yung kalusugan po ng mga bata ay para magkaroon sila ng malusog na pangangatawan. So, dun nga raw, mahalaga yung intervention po ng LGU sa kolaborasyon with the NNC sa pagpapalaganap po ng maayos mga kabombo na kalusugan ng kanilang target po na mapababa pa rin nga yung mga kaso po ng malnutrition and stunting dito sa atin sa Region 1. Bagamat syempre, pinakamalaking hamon pa rin ayon po sa kanila, sa mga nakapanayam nga po natin sila Sir Shamrock and Sir Jeffrey, malaking hamon pa rin talaga yung mataas na presyo ng mga bilihin at yung parang nag-i-impression ng araw ng karamihan na parang wala lang kapag kakain ka ng mga processed foods or yung mga junk foods, pero delikado nga raw ito. Kanina sinabi nga nila na hindi naman ipinagbabawal totally, pero dapat in moderation lang, 'di ba? Parang sa iba ding mga bagay yan. Halimbawa, 'di ba, kung merong mga bisyo, hindi naman totally pinagbabawal, pero dapat laging in moderation lamang yung pwedeng pagkain ng mga processed foods or hindi naman kaya mga junk foods, basta't hindi palagi. Sabi nga po ng NNC, Region 1 para ma-maintain pa rin yung maayos na kalusugan. And then nga kapag kakain ng mga processed foods ay dapat mas maraming the next day or the next meal, mas marami dapat kakainin gulay, mga fresh na karne or mga isda, and para ma-maintain pa rin mga kabombo yung maayos naman na pangangatawan. Mga kabombo, ang oras po natin ay meron po tayong 9 na minuto bago po mag 8:00 ng gabi. Samantala, sa atin naman pong pagpapatuloy mamaya, pag-usapan o dakwa naman po natin yung iba pa sa atin po mga balita. Narito muna ang ilan po nating mga paalala. Hindi basta-basta ang pagpili ng career dahil isa itong responsibilidad na kailangan mong panindigan. Ang maling pagpili nito ay magdudulot lamang ng hindi masaya at hindi kontentong buhay. Kailangan bago pumili ay kinikilatis muna ang pipiliing trabaho kung ito ba ay pasok sa iyong interes at passion. Ikonsidera ang kalakasan at kahinaan mo sa pagpili. Kung nais ng mataas na sahod, importanteng alamin kung worth it ito sa attitude ng work environment. Mga paraan ng matalinong mamimili. Una, maging mapanuri. Pangalawa, marunong humanap ng pamalit o may alternatibo sa pangangailangan. Pangatlo, ang matalinong mamimili ay laging handa, alerto at mapagmasid sa mga maling gawain, lalo na sa pagsusukli at paggamit ng timbangan. In short, hindi nagpapadaya. At panghuli, makatwiran ang consumer kapag inuuna ang mga bagay na mahalaga kumpara sa mga luho lamang. Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Masayang-masaya ako at nagpapasalamat dahil isa ako sa mapalad na nanalo sa ginanap na first studio draw ng Swerte sa Palengke 2025 ng Star FM at Bombo Radio. Natanggap ko na ang 5,000 pesos na aking napanalunan. Gumamit ako ng purchase na Red Horse. Gagamitin ko ang aking napanalunan na
cash na pambili ulit ng mga produkto at subli na gagamitin para makapaghulog muli ng mga entries. Sali na rin kayo mga kabumbo para manalo tulad ko. Ako si Rodelio Banyaga ng Barangay Nalisian, Bacayao, Calasiao, Pangasinan. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ang pag-iimbita ng mga mahal sa buhay sa isang salo-salo ay itunuturing na isang makabuluhang paraan ng pagbibigay sa kanila ng halaga. Sa pamamagitan ng imbitasyong ito, ipinapakita natin ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa kanilang presensya at papel sa ating buhay. Ang ganitong okasyon ay hindi lamang isang simpleng pagtitipon, kundi isang pagkakataon upang makapagkwentuhan, magtawanan at magsama-sama habang pinagtitibay ang relasyon at koneksyon sa isa't isa. Ang pagiging maayos habang kumakain ay mahalaga, hindi lamang para sa sarili kundi pati na rin sa mga tao sa paligid. Umupo ng tuwid at huwag dumikit sa mesa. Ito ay nagpapakita ng magandang asal. Huwag magsalita habang may pagkain sa bibig. Maghintay na matapos ang subo bago makipag-usap. Iwasan ang pagiging maingay habang kumakain at huwag magdala ng hindi kanais-nais na ugali sa mesa. Magpasalamat sa nagluto o nag-ayos ng pagkain bilang pagpapakita ng paggalang. Sa pamamagitan ng mga ito, hindi lamang tayo nagiging magalang, kundi nagiging magandang halimbawa rin sa iba, lalo na sa mga bata. Nakakapagod ang buhay na puro trabaho lang at wala ng oras pa sa sarili. Mahalaga sa atin ang may work-life balance upang maibsan ang stress na nararamdaman sa trabaho. Humanap ka ng trabahong tiyak na magugustuhan mo. Isama mo sa priority ang kalusugan. Mag-unwind sa tuwing nasa labas ng trabaho. At ang isa sa pinaka-importante ay mag-set ng boundaries at work hours upang manageable ang bawat oras. Ang law of attraction ay ang kagustuhang gawing makatotohanan o realidad ang hinahangad mo sa buhay. Isa itong prinsipyo upang mag-materialize pa ang isang bagay na nais mong makamtan. Mahalagang malinaw mong na-visualize ang bagay na gusto at saka mo ito papaniwalaan ang makakamtan mo sa buhay. At magsisilbi itong motibasyon mo upang unti-unti mo ito makuha. Mga dapat gawin kapag nakakaranas ng bullying. Mahalaga na alam natin ang mga dapat na gawin sa tuwing nakakaranas tayo ng pambubuli. Isa na rito ang pakikipag-usap sa ibang tao tungkol dito. Maaaring sa mga kaibigan, guro o magulang nang sa gayon ay mapagaan ang inyong pakiramdam. Ngunit mas mainam kung makakausap mo ang iyong mga magulang at sabihin sa kanila lahat ng nangyayari sa iyo. Tandaan, ang pambubuli ay hindi isang simpleng pambibiro, lalo na kung ito ay nakasasama sa kaligtasan, kalusugan at kapakanan ng isang tao. Paniguradong marami sa inyo ang nag-outing at super nag-enjoy. Marami sa inyo dumadaing ngayon dahil sa sunburn. Pero ano nga ba talaga ang sunburn at saan ito nakukuha? Ang sunburn ay pamumula at pananakit ng balat. Kadalasan lumilitaw ito sa loob ng ilang oras pagkatapos ng sobrang pagkababad sa ultraviolet light mula sa sikat ng araw. Nagaganap ito kapag ang isang individual ay nanatili ng mahabang oras sa ilalim ng sikat ng araw kung saan ang radiation mula rito ay tumatama sa mismong balat na humahantong naman sa pagkasunog ng ibabaw na patong nito. Pagtitipid sa konsumo ng kuryente at paggamit ng mga energy-efficient appliances. Ang pagpapalit ng mga lumang bombilya ay nakakatipid ng maraming enerhiya dahil ang LED light bulbs ay gumagamit ng mas kaunting enerhiya at mas sumatagal kaysa sa incandescent na mga bombilya. Paggamit ng induction at electric cooktop sa halip na gas stove dahil nagge-generate ito ng mas kaunting enerhiya. Gumamit ng power strip para sa lahat ng personal na electronics at patayin kapag hindi na ginagamit ang mga ito. Alam mo ba na ang pag-unawa, pag-intindi o pagdamay ay pagbibigay galang sa iyong kausap? Mainam itong gawin sa mga kamag-anak, kakilala, o kanino man na may nararamdamang hindi maganda sa kanyang kalooban tulad ng kalungkutan, pagkagalit o pagkalito. Nagbibigay ang pag-unawa ng comfort sa iyong kausap at kaginhawaan sa kanyang pakiramdam at maaari itong makatulong upang maging maayos ang sitwasyon. Hindi nangangahulugan na ang pag-unawa ay pagbibigay ng payo. May mga taong nais lang mapakinggan ang kanilang saloobin. Ang
pagsasabi ng totoo at hindi pagsisinungaling ay mahalaga sa maraming aspeto ng ating buhay. Pagkakaroon ng tiwala. Ang katapatan ay nagpapalalim ng tiwala sa pagitan ng mga tao. Pagkakaroon ng respeto. Ang pagsasabi ng totoo ay nagpapakita ng respeto sa ibang tao. Integridad. Ang integridad ay nabubuo sa pamagitan ng pagiging tapat. Pagkakaroon ng kalayaan sa konsensya. Ang pagiging tapat ay nagdudulot ng kapayapaan sa ating isipan at damdamin. Pag-iwas sa komplikasyon. Ang pagsisinungaling ay kadalasan nagdudulot ng mas maraming problema at komplikasyon sa buhay. Sa kabuuan ng pagsabi ng totoo ay mahalaga upang magpatuloy tayong mamuhay ng may integridad, tiwala at respeto mula sa iba. Ang asthma o hika ay isang kondisyon na nakakaapekto sa daan ng hangin sa respiratory system ng isang tao. Tandaan na ang asthma ay nakamamatay na kondisyon, lalo na kapag isang nalubhang asthma attack ay hindi na agad na agapan. Ang pinakamahalagang gamot sa asthma ay ang steroids at mga anti-inflammatory drugs. Bagamat hindi tuluyang nagagamot ang asthma, maaaring mapigilan ang mga sintomas at ang paglala nito. Pero tandaan na hindi nito pinipigilan ang asthma attack. Pinapayuhan ng mga pasyente na gumamit ng inhalers bilang pangunahing rescue medication. Mayroong 4 na paraan upang makapagbigay ng respeto habang nakikipag-usap sa telepono. Una ay magpakilala. Ilahad ang iyong pangalan at iyong nais kung bakit tumawag. Ikalawa ay huwag sumigaw. Maaari kang marinig ng iyong kausap nang hindi nagtataas ng boses. Ikatlo ay maging pasensyoso. Matutong maghintay na matapos ang iyong kausap bago magsalita. Ikaapat, magpasalamat. Magpasalamat sa naging panayam at sa kanilang oras sa pakikipag-usap. Ang acne o tigyawat ay isang kondisyon ng balat kung saan nababara ang pores sa katawan dahil sa sobrang langis o sebo. Sundin lang mga instruction na dermatologist para sa iyong agarang paggaling. Pagdating sa gamot, heto ang maaari niyong gamitin. Salicylic acid, ito ay pangtanggal ng bara sa pores. Sulfur, pagtanggal ito ng bara sa pores at pamatay ng bakterya. Benzoyl peroxide, pamatay ng bakterya. Topical retinol, depensa laban sa pimples. Acetone, pagtanggal ng sobrang langis o sebo sa balat. Mga dapat isaalang-alang kapag nasa hapagkainan. Hindi paggamit ng gadgets o hindi paglalaro ng mga laruan habang kumakain. Kung ang iyong anak ay nasa sapat ng gulang upang gumamit ng phone o anumang gadget, turuan siyang hindi dalhin ito sa hapagkainan. Maaari itong maging sanhi ng distraksyon na magdudulot ng hindi pag-focus sa pagkain o hindi pakikisali sa usapan. Para sa mga maliliit na bata, isantabi muna ang mga laruan habang kumakain. Paalalahanan siyang ang kanyang atensyon ay dapat nasa pagkain at mga taong kanyang kasama sa hapagkainan. Pangarap mo bang mamuno o maging isang leader? Narito ang mga tips upang maging mabuting namumuno. Magkaroon ng malikhaing pag-iisip at malawak na pangunawa. Maging tapat at matapat sa iyong mga tungkulin. Maging mabuting tagapakinig, magbigay ng halaga sa mga opinyon at sa loobin ng inyong nasasakupan, pagmamalasakit sa kapwa ang pairalin, maging magandang ehemplo at modelo sa tamang pag-uugali. Ang tamang pagtanggap ng kritiko ay isang mahalagang aspeto ng personal at profesional na pag-unlad. Bago mag-react, ay pakinggan ang buong puna o kritisismo ng iba. Huwag mag-interrupt at tiyaking nauunawaan ang kanilang sinasabi bago magbigay ng tugon. Mahirap tanggapin ang kritisismo lalo na kung ito ay tila personal. Subalit mahalaga na manatiling kalmado at hindi magpakita ng galit o emosyonal na reaksyon. Tanungin ang sarili kung paano mo maaaring mapabuti ang iyong trabaho batay sa puna. Tanggapin ang mga constructive criticism at gamitin ito bilang pagkakataon upang mag-improve sa iyong trabaho. Ang pagsasagawa ng good hygiene at self-grooming habits ay maaring gumawa ng isang pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon ng malusog na kuko kumpara sa mga hindi malusog na kuko. Ayon sa American Academy of Dermatology Association, ang pagbutol ng kuko sa hugis ng inyong daliri ay nagsisigurado na ang kuko mananatiling malakas. Karaniwan ang mga kuko ay pinuputol ng straight pagkatapos. Mga kabombo, ang oras po natin na meron na po tayong 3 minutong makalipas itong alas 8 ng gabi. Yan po ating Philippine Standard Time at samantala sa ating pong pagpapatuloy, dakuan po muna natin ang hatid na ulat ng ating kasamahan na si Bombo
Justine Ramos. At eto naman mga kabombo ay may kaugnayan dito nga sa isang lalaki sa bayan ng Mangaldan na sugatan matapos itong saksakin ng kanyang bayaw. Alamin natin ang mga kumpletong detalye nito. Bombo Justine with your report. Dahil sa hindi pagkakaintindihan, nauwi sa saksakan ng pag-uusap lang sana na magbayaw sa barangay na Balwan sa bayan ng Mangaldan gabi nitong July 13, araw ng linggo. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Perlito Toayon, galing pa ng Paranaque ang biktima para lamang sana bumisita sa pamilya ng kanyang kapatid sa bayan. Nagkaroon pa umano ng konting kasiyahan sa lugar bago mangyari ang insidente. Hanggang sa uminit ang diskusyon sa pagitan ng magbayaw matapos pag-usapan ng mga presyuhan ng kanilang mga ari-arian gaya ng mga alagang baka at iba pa. Hindi nagkasundong dalawa kaya doon na sila nagkasakita. Depensa ng sospek, bumawi lang umano ito matapos siyang hampasin sa ulo ng kanyang bayaw gamit ang bangko. Isa namang saksak ang natamo ng biktima at kasalukuyang nagpapagaling sa pagamutan. Nagkaroon din ng mild head injury ang sospek dahil sa pagkakahampas sa kanyang ulo. Sa ngayon, hawak na ng pulisya ang sospek at mahaharap sa kasong frustrated homicide. Meron pa yung stabbing incident kagabi, alas 6 po ng gabi ng July 13. Dito po nangyari sa barangay na Baluan, Mangaldan, Pangasinan. Ito pong victim ay si Hirohito Sangguon, 70 years old ito sir, at isa pong therapist na taga Paranaque. Ito pong victim natin sir ay bumisita lang sa kanyang brother-in-law dito po sa Mangaldan, Pangasinan. Parang kusettle ang isang mga grudges po nila, yung mga misunderstanding. Ito po yung mga away lupa o away sir sa property. Kaya lang po itong ating sir victim na nasaksak po si Andres de Abrio ay nagkaroon po sila misunderstanding at nagkasakitan po sila. At dumating pa sa punto na pinala po itong ng bangko si suspect natin, si Andres Abrio. Kaya po, according sa kanya, nung interview po ay dumating po siya at sinaksak siya itong brother-in-law niya na itong si Hirohito Sangguon. Kaya po, may injured po ito na tinamaan po si Sam Gomez ng kutsilyo po ginamit. Unfortunately po, hindi po namin na-recover yung kutsilyo na ginamit. At after po ng pangyayari po na yun, ito po si Andres Abrio po ay tumakas po siya. Nagkaroon po kami ng manhan. At hindi po namin na yung bahay kasi po siyempre dito po ng mga bahay. At ninegotiate na po namin siya na sumuko, kinumugahan. At sa tulong po ito ng barangay captain Jockey de Brianza ay napasuko po siya ng umaga, dinala po dito sa police station namin. At ito nga po, this afternoon, napaila na po siya ng kaso na frustrated homicide. Si Abrio po, suspect Abrio. Yes. Isa lang po sir yung saksak sa bayan po, lower abdomen. Yes sir, sinugod po siya dito sa RMC1 dito sa Pinagupan. Conscious na po siya at mali yung injured niya sa tamang saksak ay hindi po siya siguro at wala na pong inabot sa mga vital organs niya po. Yes sir, pabalikan po sila dito sa station namin at according sa investigator na may hawak ng kaso ay nasampahan na po siya ng prosecutor officer. Kasi po, medyo possible po na gunating nakainom kasi may konting kasiyahan. Kaya lang po itong kasi nag-intervene po nga po kaya hindi po hindi nagka-EPTS. Wala naman po bilangin si Andres Abrio. So pala po sabi niya na kaya po gumanti siya ng saksa kasi pinalo po siya ng bangko ng itong si Hirohito Sangguon ng brother-in-law niya. Kaya po dahil nasaktan siya, gumanti po siya na sinaksak niya po. Hindi po yung isang pagkasabi niya. Yes. So far sir, na nakuha naman po, kinukuha po ng statement kanina umaga kasi medyo hindi po masyado siyang ma-interview po talaga mula po dati. Kaya po today po, this afternoon, kukuha po siya ng statement po na yes po, ganun po yung pagkasabi ng suspect. Kaya po, sinaksak niya kasi pinalo po siya ng chair po, bangko po na. Kaya po mayroon pong injured po yung ulo po ng suspect natin at ito po yung ginamutin po sa Mapandan Hospital. Kaya po talaga na huwag po talaga samahan ng madamdamin kasi po talagang napapag-usapan po yung mga problema at yun po ay napapag-usapan na maayos.
Kaya po may mga ano tayo na dapat po i-counsel sila. Pero dapat po talaga huwag po i-dalhin lagi sa init ng ulo o mahimbang mahinahon po para po hindi pagsisihan yung mga ginawa. Sakali pong mga bagay na nagawa na. Kaya po itong si suspect natin, nagsisisi po siya ngayon. Kaya lang po sabi ay nangyari na po yung incident. Kaya pala alam po na huwag po talaga laging natin dalhin sa init ng ulo. Okay. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 4, Bombo Justin Ramos nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Maraming salamat sa hatid na ulat ng ating kasamahan na si Bombo Justin. Wala naman po dyan sa bayan, mga kabombo ng mga lan. Kaugnay nga rito sa kaso po ng pananaksak ng kanya pong bayaw dahil po sa hindi lamang pagkakaintindihan. Oras natin mga kabombo ay meron po tayong 9 na minuto makalipas na ang alas 8 ng gabi. Samantala sa ating pong pagpapatuloy, pag-usapan naman po natin itong iba pa sa ating mga balitang lokal. At kaugnay naman ito sa patuloy po na isinasagawang pagsasaayos itong or rehabilitation ng dam site dito sa syudad ng Dagupan, partikular yung nariyan sa Bunuan. At kasunod nga nitong kamakailan yung pagtatagumpay ng tree planting activity na isinagawa noong June 20 ay nag-schedule ng muli ang lokal na pamahalaan ng Dagupan ng isa pang greening program sa Bunuan na dam site at ito naman ay nakatakda na isagawa yung susunod na tree planting sa buwan naman niya ng Oktubre para sa mabilisan at maagang pagbabago nga nito sa layunin na maging eco park at fun site na yung nasabi po nga dam site. At ayon sa alkalde na yung natitirang 15% na hindi pa or uncleared na bahagi po ng dam site ay nasa ilalim pa rin po yun ng phase 1 at patuloy na nililinis at pinapatag. At natabunan na rin yung mga lupa na meron pa rin or yung mga natanggalan na ng basura at handa nang itanim yung mga puno by October. Itong mga puno po ng acacia, puno ng nara at mga punla ng niyog. At target nga mga kabombo ng lokal na pamahalaan, katuwang of course ang provincial or ang City Agriculture Office at ganoon na rin po ang Senro. Dito naman po sa isasagawang susunod na pagtatanim po ng mga puno dyan naman sa dam site. And by October, ay yung natitirang 15% target na matapos or makompleto. Ibig sabihin kung 15%, konting-konti na lang, di ba? Yung mga kinakailangan pong i-clear sa phase 1 nitong rehabilitation ng dam site sa syudad nga ng Dagupan City. At naglalagay na nga ng loam soil dahil nais ng lokal na pamahalaan na yung mga punong itatanim ay talagang mabubuhay at lalaki bilang mga puno na nasa, of course, yung talaga masabi ng kung hindi man yung mga fruit-bearing trees ay makakatulong na makapagbigay lilim doon naman po sa gagawing eco park. At nakaplano din mga kabombo na magtayo or maglagay po ng football field sa loob ng nasa 4.5 hectares sa lugar. At hinanap din ng ilan sa 1,500 na mga kabataan na sumali sa kaganapan ng pagtatanim ng puno noong June 20. Kaya isa ito, ayon naman kay Dagupan City Mayor Belen Fernandez sa kanilang tututukan na maglalagay din ng football field dyan naman po sa gagawing eco park at fun site sa or dito sa lungsod ng Dagupan sa oras na isagawa na yung mga konstruksyon kapag na totally clear na itong dam site or matapos na yung paglilinis naman po dito. Aminado naman ng alkalde na isang malaking hamon ay kung paano ganap na isasara yung dam site sa pagtatapos ng taon dahil sa kasalukuyang limitado ang kapasidad ng sanitary landfill ng Urdaneta City. Kasi 'di ba, doon dinadala sa ngayon yung mga basura na galing sa syudad ng Dagupan. Simula po nung nagbalik sa operasyon ang Urdaneta City landfill, mga kabombo, ay doon na rin dinadala ng Dagupan City yung mga basura na nakokolekta dito sa syudad. Unlike dati, 'di ba, na dinadala pa siya sa labas ng ating probinsya
sa Tarlac, and gano'n na rin sa Bulacan. Syempre, nung doon pa dinadala noon yung mga basura, magastos siya mga kabombo, no, sa gasolina. Kasi hindi naman basta-basta madadala lang yun, yung mga basura doon na hindi ibinabiyahe or hindi itinatransport. Syempre, yung mga gagamitin pong sasakyan tulad ng mga garbage truck, ay magko-consume po yan, di ba, ng gasolina. Sino bang gagastos dyan? Of course, ang LGU mula sa kanila pong pondo para madala yung mga basura doon naman po, no, sa either sa Tarlac or sa Bulacan, ay para naman ma-dispose yung mga basura na galing dito naman sa syudad ng Dagupan. So masyado siyang magastos talaga, 'di ba? At the same time, sobrang layo pa, 'di ba? Yung biyahe pa lang patungo sa or from Dagupan City papunta sa Tarlac or sa Bulacan, kung saan itatapon itong mga basura, ang gastos na, 'di ba? Ngayon, gumagastos man ang syudad at sa pagdadala ng mga basura sa Urdaneta City Landfill, pero at least, 'di ba, hindi na ganoon kalaki yung gastos nila sa petrolyo kasi konti na lang yung i-consume or depende pa rin, 'di ba, kung ilang beses magpapabalik-balik din yung mga garbage truck na loaded ng mga basura na galing nga sa dump site. Pero at least mas malapit na, 'di ba? At talagang mas accessible kasi Dagupan to Urdaneta City lang naman yung pagdadalhan na within the province pa rin naman, 'di ba? Unlike nung sa Tarlac or sa Bulacan, labas pa siya ng probinsya and mas malayo pa, 'di ba, kung tutuusin. Kaso nga lang, simula po nang magbukas itong sanitary landfill ng Urdaneta, ay diyan na rin halos dinadala ulit ng mga bayan or mga LGUs sa probinsya natin yung kanilang mga basura. Kasi given naman na talaga yan. Bakit palalabas ng probinsya? Yung mga LGUs, diba, kung meron namang mas malapit na lalagyan or pwedeng i-dispose yung kanilang mga basura, kung pwede naman na, diba, sa Urdaneta. Kaso, sa dami po ng mga LGUs sa ating probinsya, dagdag mo pa, diba, ang Urdaneta City. Yung basura mismo na galing na lang sa Urdaneta bilang city, diba? At malaki din yung populasyon. Doon pa lang, marami na, di ba, yung mga kinakailang or yung mga tatanggaping basura ng Urdaneta City Landfill. So, ang nangyari, kasalukuyan limitado nga yung kapasidad nito, pero ginagawan nga raw ng paraan ng pamunuan ng Urdaneta City Landfill na ito naman po ay maisaayos para sa ganon, hindi matigil ulit. Bakit nga ba ulit? Kasi di ba before, napatigil itong operasyon po ng sanitary landfill dyan sa Urdaneta dahil nagkaroon na noon ng hindi maayos or proper na maintenance dyan po sa sanitary landfill sa Urdaneta. And kaya ang nangyari noon, kaya dinadala po ng mga LGUs sa labas ng ating province yung mga basura nila kasi sarado noon, di ba, itong sanitary landfill dahil nga ipinasara po ng DNR. Doon po nagkaroon na kasi that time ng mga violations or paglabag ang Urdaneta City Sanitary Landfill at talagang pinigilan na ng DNR yung kanilang operasyon kasi hindi na siya nakakapagdulot din ng maganda lalo dun sa mga residente malapit sa sanitary landfill. Ang kagandahan doon, binawi naman, di ba, ng pamunuan ng Urdaneta City Sanitary Landfill yung mga taon na napatigil yung kanilang operasyon na talagang isinaayos yung pagre-rehabilitate sa sanitary landfill ng Urdaneta. And ayun nga, hanggang sa punto na buksan na ulit ito at tumanggap na naman ng mga basura mula po sa ating lalawigan. At dito nga sa syudad ng Dagupan ay sinabi naman ng alkalde ng syudad na si Mayor Fernandez na tinanggihan niya yung panawagan ng ilang barangay kapitan na muling buksan yung bunuan dam site sa loob ng ilang araw upang mapagbigyan ng bahagi ng basura na kanilang naiipon or nakokolekta araw-araw. Sa halip ay inutusan niya ang Waste Management Division na kunin yung mga basura mula sa mga barangay at direktang dalhin ito sa sanitary landfill, mga kabombo, sa Urdaneta. At syempre mga kabombo, diba, tinatanggalan nga or binabawasan na ng lokal na pamahalaan ng Dagupan yung basura. So kung tama din naman, diba, okay din na hindi na sila pinagbigyan kasi ang mangyari dyan kung pagbibigyan sila, paano pa matatapos, diba, yung pagbabawas ng basura sa sanitary landfill kung mayat maya may mga nadadagdag pa rin ng mga basura. So mangyayari doon parang
cycle pa rin siya, di ba? Na hindi natatapos, nagtatanggal ang basura, pero may pumapasok naman. Hindi sila matatapos, matatagalan ng matatagalan, mga kabombo, no, yung rehabilitasyon ng dam site. Kung gano'n, yung gagawin naman or kung pagbibigyan nga yung request ng mga barangayan. Okay na din yon, di ba, na direkta na agad sa sanitary landfill sa Urdaneta para hindi nadalhin sa dam site. So, kasabay nito ang inihayag nga ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez na 4 na barangay sa Dagupan City ang itinalaga bilang mga pilot areas para sa waste segregation. Ito ang mga barangay ng Bunuan Giset, Pantala, Maluwad at ang Barangay Lukaw. So, yung mga hindi nare-recycle na basura tulad ng mga plastic at biomass ay direktang dinadala na sa planta ng Holcim. Yan po ay located sa Bulacan upang magamit bilang panggatong sa paggawa ng semento at bilang bahagi mismo ng semento. Habang ang iba pang basura ay itinatapon nga sa Urdaneta City Sanitary Landfill. Dahil naging kapartner nga mga kabombo ng Dagupan LGU ang Holcim. Kung matatandaan po ninyo nung last year, mga paunang implementation po nung no segregation na collection policy, di ba? May nakalagay doon sa signage na nilabas ng syudad, biodegradable, non-biodegradable, at may tinatawag po nga Holcimables. Ibig sabihin, yun yung mga pwedeng i-recycle or hindi naman kaya pwedeng kolektahin ng Waste Management Division at magamit po ng Holcim bilang mga panggatong sa paggawa ng semento. Bilang isang cement company nga mga kabombo itong Holcim. So ayun mga kabombo, no, sa tingin naman natin magandang desisyon ng alkalde ng syudad na hindi pinagbigyan yung request ng mga barangay captain or mga barangay chairman na humihiling na muling buksan pansamantala or kahit ilang araw lang yung dam site para mapagbigyan silang magtapon muna ng mga basura. Which is tama din naman kung pagbibigyan, wala, hindi yan talaga matatapos at madadagdagan lang ng madadagdagan per day or kada araw or kung hanggang kailan i-allow, di ba, ng LGU na magtapon pa rin ng mga basura ang mga barangay dito sa syudad ng Dagupan. Kasi target nga, di ba, na this year, bagamat hamon, aminado naman ng alkalde na hamon sa kasalukuyan kung paano tuluyan na isasarangha yung operasyon po ng dam site dito sa syudad. Pero siguro kung umabot na sa puntong yon na ipapasara na yung dam site, panigurado naman yan ay meron na pong nakalaan po, di ba, na plano talaga ang LGU ng syudad para po doon sa pagsasaayos naman po ng dam site at gawin naman po itong sinasabi pong eco park and fun site dito naman po sa syudad ng Dagupan. Sa ngayon, kung titingnan natin, parang ang hirap pa niyang i-imagine, di ba? Paano mo isipin na itong dam site na dekada-dekada pong problema, di ba? Yung basura na nandyan lang or hindi na didispose ng maayos. Di ba? Paano mo siya i-imagine na maging eco park, na maging fun site, di ba? Pero sabi nga ng alkalde ng syudad, imposible man kung iisipin, di ba? Pero meron nga raw silang tila blueprint na sa kung paano po ito ipapatupad. And sa tingin naman natin, hindi naman sisimulan yung pagtatanim dyan ng mga puno or hindi magsasagawa ng tree planting ay kung hindi talaga ganun kaseryoso ang lokal na pamahalaan na i-rehabilitate at gawin na lamang pong eco park or fun site itong dam site. Kasi naman, di ba, sa hindi na talaga ito nag-ooperate ng maayos at ayun, nag-cause pa ng mga risk kung sakali man sa mga residente na malapit po doon sa nasabing lugar. Pero we're hoping mga kabombo na kung kaya talagang mapabilis yung rehabilitasyon at yung plano nga na gawin po itong eco park and fun site na makikinabang mismo yung mga residente ng syudad ng Dagupan and even magaling po sa ibang mga lugar. Oras natin mga kabombo, meron po tayong 22 minuto makalipas ng alas 8 ng gabi. Samantala, sa ating pong pagpapatuloy mamaya, dakwan naman po natin yung iba pa sa ating balita. Narito muna ang ilan po nating paalala. Mga tips sa tamang paghahawak ng pera. Malaki man o maliit ang iyong kinikita, ang tamang paghawak ng pera ay isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat matutunan sa buhay. Maraming paraan para simulan ito.
Gaya na lamang ng palawigin ang iyong financial literacy, magkaroon ng financial goals, gumawa ng budget, bayaran ang lahat ng utang, at higit sa lahat, huwag kalilimutang maglaan para sa sarili. Mahalaga ang pagiging magalang sa mga seniors o nakatataas sa trabaho, kaya ay dapat laging pakinggan at irespeto ang mga ideya o suhestyon ng mga senior kahit na may mga pagkakataong hindi ka sang-ayon. Iwasang makipagtalo o magbigay ng opinyon ng hindi maayos. Kung kinakailangan ng feedback, ay magbigay ng puna sa isang magalang na paraan at iwasan ang pagiging offensive o negatibo. Iwasan din ang magyabang o maging mapagmataas sa harap ng iyong mga senior. Ipakita ang pagpapahalaga sa kanilang karanasan at pagiging handang matuto mula sa kanila. Mga negatibong epekto sa pagpapakalat ng fake news. Kapag lunod sa fake news at disinformation ng isang tao, hirap o hindi nakagagawa ng tamang desisyon dulot ng psychological impact ng mga nababasa at nakikita online. Maaari din itong makapahamak ng buhay, maghiwalay ng mga tao batay sa kanilang pananaw at magdulot ng karahasan at kawalan ng tiwala sa mga institusyong panlipunan. Malaki din ang epekto nito sa paghalantad sa fake news lalo na ang mga inaabot ng 4 hanggang 8 oras mahigit na expose dito. Mga natural na paraan sa problema sa hair fall o nalalagas na buhok. Paggamit ng olive oil na mabisang lunas sa hair loss sa pamamagitan ng pagmasahe nito sa anita. Ang katas ng orange castor oil at aloe vera gel ay mabisa ding gamot sa nalalagas na buhok. Maging banaya din sa pagsusuklay at iwasan ang masikip na hairstyle na umahatak sa buhok at piliin ang maluwag at komportableng mga estilo na nagbibigay sa buhok ng puwang upang makahinga. Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Masayang-masaya ako dahil natanggap ko na ang aking napanalunan sa ginanap na first studio draw ng Swerte sa Palengke 2025. Promo ng Bombo Radio at Star FM. Gumamit ako ng proof of purchase na Gardenian. Gagamitin ko ang aking napanalunan na 4,000 para sa mga nag-aaral kong mga anak at pambudget sa mga gastusin sa bahay. Sali na rin kayo para manalo tulad ko. Ako si Marlisa Chongson Alejos ng Barangay Bunuan Bukid, Dagupan City. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news information. Basta Radio Bombo! Ang pag-iimbita ng mga mahal sa buhay sa isang salo-salo ay itinuturing na isang makabuluhang paraan ng pagbibigay sa kanila ng halaga. Sa pamamagitan ng imbitasyong ito, ipinapakita natin ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa kanilang presensya at papel sa ating buhay. Ang ganitong okasyon ay hindi lamang isang simpleng pagtitipon, kundi isang pagkakataon upang makapagkwentuhan, magtawanan at magsama-sama habang pinagtitibay ang relasyon at koneksyon sa isa't isa. Upang hindi mabiktima ng panluloob sa bahay, isa sa mga pinaka-importanting gawin ay ang pag-iwas sa pag-post sa social media. Ilan sa mga dapat gawin ay ang mga sumusunod. Iwasan ang pag-post ng mga personal na impormasyon sa iyong account gaya na lamang sa Facebook, Instagram, Twitter at iba pang social media platforms. Iwasan ang labis sa pagbabahagi ng mga mamahaling personal item o gamit na iyong nabili. Ugaliin ang pag-monitor ng iyong expenses o gastos at sikaping huwag ibahagi ang iyong financial status sa social media. Maging maingat sa pag-add at pagtanggap ng social media friends at followers. Maging mapagmatsyag sa cyberspace. Suriing mabuti maging ang iyong mga pinopost at pati ang iyong mga nababasa at napapanood. Maging maalam, maingat at ligtas. Iyan ang ilang mga paalala mula sa Bombo Radio Philippines. Mga kabombo, ang oras po natin na meron po tayong 27 minuto makalipas alas 8 ng gabi. Sa ating pagpapatuloy, dakuhan naman po natin ang atid na ulat ng ating kasamahan na si Bombo Nerissa Ventura mula po sa labas ng ating himpilan kaugnay sa 3-story building na itatayo sa isang pampublikong paaralan sa Calasiao bilang tugon sa baha kasabay ng pagtaas ng kalsada sa Barangay Lasip. Alamin natin ang kompletong detalye. Bombo Neri, please come in. Dahil sa hindi pagkakain
Mga kabombo, balikan natin mamaya itong naulat na ating kasamahan. Kaugnay nga rito sa pagpapatayo ng 3-story building upang makatulong pa, lalo na sa mga estudyante na pumapasok, diba, kapag kasagsagan po ng pag-ulan. Sipin nyo na lang maulan na yung panahon, mahirap nang pumasok, diba, para sa mga estudyante, yung magsusunod pa po ng mga kapote, magdadala pa ng mga payong. Kung minsan, diba, depende pa kung malakas yung ulan. Pero mas mahirap pa, diba, kapag yung mismong mga estudyante ay pagdadaanan pa, diba, yung baha or tubig baha mula po sa harapan ng kanilang paaralan, or may mga schools pa nga, diba, na pinapasukan na rin po ng tubig baha. So, hassle siya, mga kabombo, sa mga estudyante. And pati nga yung mga magulang, diba, nagre-request either sa LGU or hindi naman kaya sa mismong pamunuan po ng paaralan na magkaroon po ng or i-elevate, diba, yung mga kalsada papasok, or hindi naman kaya kung paano nila masusolusyonan or maibsan yung nararanasan naman po yung epekto ng pagbaha doon naman po sa mga paaralan. Lalo, mas lalong ramdam ngayong panahon po ng tag-ulan. Samantala mga kabombo, balikan natin ulit yung linya ng ating kasamahan. Bombo Neri, please kami. Nananatiling maayos ang sitwasyon sa Balingit Constantino Lasip Elementary School mula nang magsimula ang klase para sa school year 2025-2026. Ayon kay Imelda Paraino, punong guro ng paaralan, wala pang nararanasang abala o pagkaantala sa mga klase kahit pa may banta ng mas malalim na pagbaha bunsod ng itinaas na kalsada sa paligid ng paaralan. Ipinaliwanag ni Paraino na bagamat wala pang malalakas na pag-ulan, may mga pagkakataon na ilang minuto o oras lamang ng ulan ay agad nang may namumuong tubig baha sa paligid. Anya na inaasahang mas mataas pa ang antas ng baha na maaaring umabot hanggang dibdib kapag bumuhos na ang mas matinding ulan. Sa Barangay Lasip, mas maganda na ang kalagayan ng mga daan, ngunit hindi pa rin ligtas sa posibilidad ng pagbaha ang mismong paaralan. Nilinaw ng prinsipal na hindi sakop ng pondo ng lokal na pamahalaan ang pagsasaayos ng naturang problema, kundi ito ay nakasalalay sa Department of Education o DepEd. Isa sa mga pangunahing hakbang na isinasaalang-alang ngayon ay ang pagtatayo ng isang high-rise 3-story building bilang long-term solution sa problema ng pagbaha. Naisumitin na ang kaukulang resolusyon at nabigyang pansin na ito ng Schools Division Office o SDO at inaasahang sisimulan na ang construction ngayong taon. Okay naman, ongoing ang klase, walang disturbances. We already started the school year 2025-2026 with God blessings na okay naman lahat. Regarding dito sa situation ng school namin, especially now pinataas na ang kalsada, expect natin na talagang malalim ang baha dito sa school. Kasi dati talagang hanggang lampas hanggang dibdib pero baka mas worse pa ngayon yung mangyayari. Wala pa namang medyo dire-diretsong ulan, kaya medyo okay pa ang situation ng school by this time. When it comes to Barangay Lasip, of course, kasi bago na ang kalsada, mataas na, syempre maganda ng daan. Pero dito sa school namin, mas lalalo, mas tataas ang lalim ng baha. Kasi para wala nang lalabasan ng tubig. Actually, pag umuulan, kahit isang oras lang, kahit 30 minutes lang, dyan sa halap ng kalsada, talagang tubig na. Oo, nung hindi pa bumabaha, ulan lang. Oo, by this time, kasi wala nang lalabasan ng tubig. Actually naman, hindi yung school, when it comes to school, hindi yan cover ng LGU. Cover yan ng DepEd budget. Actually, priority na ngayon ang school namin na ipapatayo na nila. Hopefully, yung high-rise building, 3 classrooms at saka 3-story building. We have already submitted the resolution and then ongoing na yung action nila. Nagpunta na sila dito to see everything, to plan everything, and hopefully this fiscal year, maumpisahan na. Samantala, sa tuwing bumabaha at hindi naligtas pumasok ang mga bata sa paaralan, agad na ipinapatupad ang modular distance learning bilang alternatibong paraan ng pag-aaral. Namamahagi ang paaralan ng mga module at gawaing panturo upang hindi maantala ang edukasyon ng mga mag-aaral. Malaki rin ang suporta at pakikiisa ng mga magulang sa programang ito na tumutulong at aktibong nakikipag-ugnayan upang matiyak na tuloy-tuloy ang pagkatuto ng kanilang mga anak. So ngayon,
okay pa dahil wala pang ulan, wala pang baha. Pag dumating na yung panahon na yon, of course, mababa dito, and especially pag may mga typhoon talaga, may alternative mode kami. Yan yung online modular learning namin, modular distance learning namin. Na we will be giving the pupils a modules para gagawin nila sa bahay, mga activities para hindi maantala yung pag-aaral ng mga bata. Coordinated sa kanila. May mga group chat naman, everything is informed. In-inform namin sila. And then, yung mga parents naman namin, very cooperative. Tumutulong sila, and fina-follow up nila ang kanilang mga anak for that modular distance learning namin. Sa ating mga estudyante, of course, pag-aaral nila ang importante. Tsaka yun ang concern din namin. Sa mga parents naman, alam ko naman na nandyan sila lagi to support their children. Lagi silang sumusuporta. At saka talagang tumutulong naman sila sa school namin. At saka regarding po dito sa action to solve the problem dito sa school namin, I hope and hoping and praying na magagawa na para masolusyonan na ang problema namin dito sa school. Especially ang pinaka-problem namin dito, bigyan kami ng high-rise building to solve the problem. Yan ang ating ulat mula rito sa bayan ng Calasiao para sa programang Zona Libre Patrol numero 3. Ito si Bombo Nerissa Ventura nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Nananatiling At sa hatid na ulat nating kasamahan na si Bombo Nerissa Kauday nga rito sa pagpapatayo ng 3-story building sa isang public school sa bayan naman ng Calasiao. Ang oras natin mga kabombo ay meron po tayong 35 minuto makalipas sa alas 8 ng gabi. Samantala, bago naman natin dakuan mga kabombo yung ating po mga balita ay narito muna, dakuan muna natin ang ating po nga pa-promo ang Swerte sa Palengke 2025 ng Star FM at ng Bombo Radio. Dahil mga kabombo, tayo po ay mamimigay pa rin ng mga papremyo, more than 8 million pesos total prizes nationwide ang ating ipamimigay. At narito, babanggitin nga natin yung ilang mga pamamaraan para kayo po ay makasali at magkaroon ng chance na manalo sa ating pa-promo. At narito mga kabombo yung pangalawang paraan ng pagsali sa ating promo sa pamamagitan po yan ng Palengke On Ground Event. Or ito pong pagtungo natin sa mga palengke para naman po sa ating Palengke Raffle Draw. At ang gagawin nyo lamang po dito tuwing Sabado sa mga gustong manalo nga sa ating Palengke Raffle Draw, magdala lang kayo at maghulog ng mga entries sa loob ng ating event venue. So bawat winner makakatanggap po ng limpak-limpak na pandagdag pamalengkeng pera at meron pa po yung kasamang gift packs. So kung yung isang winner ay nabunot 2 beses o 3, ang pinakamalaking papremyo ang maaring i-award dun po sa winner. At ang mga non-winning entries naman ay qualified na sa Grand Draw on September 6, 2025. So abangan ang ating pagbisita sa mga palengke dahil mamimigay nga tayo sa mga 10 mapapalad na mabubunot sa palengke draw ng 1,000 pesos in cash at 500 pesos worth of gift packs. Narito yung mga laman po ng ating gift packs, mga kabombo. Nariyan po ang 8 lata ng Youngstown Sardines, 6 sa laman swak sa sarap. Isang Orocan Pail, 2 packs ng Kumeya Bihon at isang Bioderm Germicidal Soap. Siyempre yung laman ng ating mga balde or mga gift packs po natin para dun sa mga winners po natin sa ating Palengke On Ground Event or dun sa mga Palengke Raffle Draw po natin. So, kabilang pa rin mga kabombo sa mga ipapamahagi nga po natin yan. At sa darating po na Sabado mga kabombo, tayo naman po ay magtutungo dyan sa Santa Barbara Public Market para naman sa Week 2 ng ating po nga pa-promo. Kaya naman sa mga kabombo po natin na taga dyan po sa bayan ng Santa Barbara at yung mga may oras po mga kabombo na magpunta sa palengke ng Santa Barbara. Ayan, magkita-kita po tayo sa araw ng Sabado sa Week 2 ng ating pong palengke raffle draw dyan po sa palengke ng bayan ng Santa Barbara. Pero mga kabombo, narito naman yung mga pwede ninyong gamitin na mga proof of purchase para kayo nga ay makasali sa ating pa-promo. Nariyan po ang Orocan
At ang kailangan nyo dito, simple lang, yung sticker or coupon na meron pong Bombo Radio promo titles ay equivalent na po yan sa isang entry kapag ginamit po ninyo na proof of purchase ay ang Orocan. Dahil sa Orocan, maayos ang buhay mo. At pangalawa naman, sa mga proof of purchase po natin na pwede ninyong gamitin ay narito ang Dr. Wong's Sulfur Soap Regular. At ang kailangan nyo lamang isang empty product, pwede po yung cover or yung mismong pack ng 80 grams or 135 grams ng Dr. Wong's Sulfur Soap Regular, equivalent or katumbas na po yan ng isang entry kapag yan ang ginamit po ninyong proof of purchase. So ayan mga kabombo, dalawa sa mga pwede ninyong gamitin at yung iba mamaya babanggitin pa po natin yung mga additional na proof of purchase na pwede pa po ninyong gamitin para makasali nga sa ating pa-promo. Pero kapag kayo nga po ay nakapili na ng gagamitin po ninyong proof of purchase, ayan, pwede nyo na po yan ilagay sa puting sobre at sa labas po ng sobre, ilalagay po ninyo doon yung inyo pong kompletong pangalan, edad, address, contact number, at week number po lang sasalihan. So kung this week po kayo sasali mga kabombo sa ating pong pa-promo ay ang ilalagay po ninyo dyan ay week 2 na po yung sasalihan na po ninyo. And para naman, o para tama po yung ilalagay po ninyo mga detalye sa inyo pong mga sobre. At matapos yan, pwede nyo na pong pirmahan. Huwag din po palang kalimutan na ilagay yung pangalan ng proof of purchase na ginamit, yung mga binanggit po natin. At isulat naman sa gitnang bahagi ng envelope ang title ng promo, Swerte sa Palengke 2025 ng Bombo Radio at ng Star FM at ang ating address, Bunuan Gazette, care of Bombo Radio, Dagupan. So matapos yan, pwede nyo nang dalhin sa ating himpilan o ihulog sa mga drop boxes natin yung inyo pong mga entry. So mamimili kayo, of course, kung ano pong mas convenient sa inyo. Kung mas convenient na maghulog sa ating himpilan, okay lang po yan. Or hindi naman kaya sa ating pong mga drop boxes. Kaya naman mga kabombo ay mag-ipon na ng mga proof of purchase at maghulog ng mga entries para magkaroon ng chance na manalo nga sa ating pong pa-promo na swerte sa palengke ng Star FM at ng Bombo Radio. At oras natin mga kabombo, meron po tayong 20 minuto bago mag alas 9 ng gabi. Yan pa ating Philippine Standard Time at samantala mga kabombo, mamaya dakuha naman natin itong ating mga balitang pambansa. Dahil may mga bago pong naging revelasyon. Itong si Julie Patidongan, si alias Toto, yung whistleblower nga dito po sa mga nawawalang sabongero. Makalipas muna yan, mga kabombo, ng ilan po nating mga paalala. Ang dysmenorrhea ay mas kilala sa tawag na menstrual cramps na nagaganap tuwing may regla ang isang babae. Ang pag-iinom ng non-steroidal anti-inflammatory drugs at mga pain reliever o analgesics ay epektibong paggamot sa pananakit dulot ng dysmenorrhea. Ang pag-inom din ng hormonal birth control pills ay nakakatulong upang mapigilan ang paninikip ng matres. Mainam rin ang paggamit ng heat pads sa apektadong bahagi ng katawan upang humupa ang pananakit. Ngunit hindi ito epektibong paggamot sa matagal na panahon. Narito ang ilang tips at paalala na dapat mong tandaan para makapaghanda at maging ligtas kapag mayroong lindol sa inyong lugar. Una, kapag nasa loob ng gusali, manatiling kalmado at isagawa ang duck cover and hold at gawin ang mga sumusunod. Yumuko at magtago sa ilalim ng matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Manatiling alerto sa mga banta sa paligid. Pangalawa, umiwas sa mga bintanang salamina, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Pang-apat, kung nasa labas magtungo sa open area. Pang-lima, lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib na pagguho ng lupa. At ang pang-anim, kapag nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Hindi basta-basta ang pagpili ng career dahil isa itong responsibilidad na kailangan mong panindigan. Ang maling pagpili nito ay magdudulot lamang ng hindi masaya at hindi kontentong buhay. Kailangan bago pumili ay kinikilatis muna ang pipiliing trabaho kung ito ba ay pasok sa iyong interes at passion. Ikonsidera ang kalakasan at kahinaan mo sa pagpili. Kung nais ng mataas na sahod, importanteng alamin kung worth it ito sa attitude ng work environment. Ang
Ang pagsasabi ng totoo at hindi pagsisinungaling ay mahalaga sa maraming aspeto ng ating buhay. Pagkakaroon ng tiwala. Ang katapatan ay nagpapalalim ng tiwala sa pagitan ng mga tao. Pagkakaroon ng respeto. Ang pagsasabi ng totoo ay nagpapakita ng respeto sa ibang tao. Integridad. Ang integridad ay nabubuo sa pamagitan ng pagiging tapat. Pagkakaroon ng kalayaan sa konsensya. Ang pagiging tapat ay nagdudulot ng kapayapaan sa ating isipan at damdamin. Pag-iwas sa komplikasyon. Ang pagsisinungaling ay kadalasan nagdudulot ng mas maraming problema at komplikasyon sa buhay. Sa kabuuan ng pagsabi ng totoo ay mahalaga upang magpatuloy tayong mamuhay ng may integridad, tiwala at respeto mula sa iba. Ang paggalang sa matatanda ay isang mahalagang bahagi ng ating kultura. Narito ang ilang mga paraan upang maipakita ang respeto sa kanila. Igalang ang kanilang mga opinyon. Kahit na may mga pagkakataong hindi kayo nagkakasundo, mahalaga pa ring igalang ang kanilang mga pananaw. Pangalawa, mag-aral mula sa kanila. Maraming karanasan ang matatanda na maaring pagkuhanan ng aral. Magtanong at makinig sa kanilang mga kwento. Pangatlo, batiin sila ng may ngiti. Isang simpleng ngiti at bati ay nagdadala ng positibong enerhiya at pagpapakita ng iyong respeto sa pagkilala sa kanila. Narito ang ilang dahilan kung bakit kinakailangang maging hydrated. Una, napapanatili nito na madulas ang mga kasukasuan. Pinipigilan nito ang impeksyon, tumutulong sa pagdadala ng mga sustansya, pinoprotektahan ng hydration ang mga organ at sensitibong tissue, nakatutulong ang pag-inom ng tubig sa digestion, nakadadagdag ito ng moisture sa balat, at ang pag-inom ng tubig ay nakatutulong sa puso. Pagtitipid sa konsumo ng kuryente at paggamit ng mga energy-efficient appliances. Ang pagpapalit ng mga lumang bombilya ay nakakatipid ng maraming enerhiya dahil ang LED light bulbs ay gumagamit ng mas kaunting enerhiya at mas sumatagal kaysa sa incandescent na mga bombilya. Paggamit ng induction at electric cooktop sa halip na gas stove dahil nagge-generate ito ng mas kaunting enerhiya. Gumamit ng power strip para sa lahat ng personal na electronics at patayin kapag hindi na ginagamit ang mga ito. Ang pagsasagawa ng good hygiene at self-grooming habits ay maaring gumawa ng isang pagkakaiba sa Oras natin mga kabombo ay meron po tayong 15 minuto bago mag-alas 9 ng gabi ang ating Philippine Standard Time. At samantala sa ating pong pagpapatuloy, pag-usapan po natin mga kabombo itong naging formal na paghahain or pagsasampa na ng reklamo nitong si alias Totoy or si Julie Patidongan or eto naman mga kabombo sa National Police Commission or NAPOLCOM laban umano sa mga pulis na sangkot sa kaso ng mga missing sa Bongero. At ganoon na rin yung kanya pong pagkontra sa kaso naman na inihain sa kanya na una nitong si negosyante na si Charlie Atong Ang. At pinangalanan nga nitong si alias Totoy mga kabombo yung mga pulis doon naman po sa kanyang complaint na kung saan ay tinukoy niya dito yung mga pulis nga nadawit naman sa naturang kaso sa pagkawala ng mga sabongero. Sa 15 pulis ay 12 umano dito yung aktibo or ibig sabihin sila po ay in service sa ngayon. Hindi pa sila retired or hindi po sila nasibak sa kanilang mga pwesto bilang pulis or bilang sa kanilang serbisyo. Sa 15 na pulis ay 12 ayon kay alias Toto yung aktibo, habang 3 naman yung wala na sa serbisyo or marahil sila nga mga nag-retiro na. So, aniya, itong mga pulis na ito, sila ang kumukuha ng mga missing sabongero galing sa farm kung saan dinadala ang mga natutukoy na sabongero na nandaraya. Sila naman yung nagdadala sa Taal Lake. Itong mga pulis na ito ayon kay alias Totoy. Kasama na nagsampa ng reklamo ang ilang kaanak ng mga missing sabongeros na suportado naman itong pag-file ng kaso ni alias Totoy. At kaugnay pa rito mga kabomboy sa mga revelasyon ni alias Totoy ay yung direktang pagbanggit naman sa pangalan ng isa umano sa mga or isang pulis na responsable sa pagpatay sa mga missing sabongero kabilang nga ang isang aktibong police colonel na
nasa serbisyo sa ngayon. At mga kabombo, kaugnay nga riyan ay ating pong dakuan itong bahagi sa naging pahayag ni Julie Patidongan alias Totoy, ang whistleblower sa sa kaso ng mga missing sa Bungero. Yung iba retired na pero may kasunod pa to. Colonel Malinaw, Lieutenant Colonel Orapa, Mark Philip Almadilla, Police Major Mark Philip Almadilla, PEMS Aaron Capillan, PCMS Arturo De La Cruz Jr., PSMS Anderson Orozco Abade, PMS Joey Encarnacion, PSMS Mark Anthony Manrique, PMSJ Renan Polencio, and PSSJ Alfredo Oy Andes, Police Corporal Angel Joseph Martin. Kabomboy, naging pahayag po nitong si alias Totoy sa kanina press and media conference. Kasama po niya ang siya po commissioner ng NAPOLCOM at nagbigay nga ito ng mga panibagong revelasyon dahil kamakailan, di ba, meron siyang unang binanggit na 15 sabong na mga pulis na umano'y sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Pero never niya na-mention simula nung binanggit niya yung impormasyon na yun kung sino-sino nga ba itong mga pulis na ito at kung ano yung kanilang mga kasalukuyang rango or posisyon sa Philippine National Police or PNP. At ngayon nga niya binanggit na isa doon sa mga pulis na yon ay aktibong police colonel. Samantala sa pasaraging revelasyon ni alias Totoy ay itong mga pulis na sangkot sa mga nawawalang sabongero ay meron din aniyang kinalaman sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Isiniwalat ito ni Patidongan matapos siyang formal na maghain ng reklamo nito nga araw laban sa mga pulis na dawit sa kaso. Ani Patidongan, ang mga nasabing pulis ang inaatasan din umano na pumatay sa mga involved nung war on drugs. Binayaran din umano ang mga pulis upang dukutin at patayin itong mga sabongero. Diba? Kung isipin mo, kung talagang may katotohanan, diba? Lahat nitong mga isinisiwalat po ni alias Totoy, hindi mo ma-imagine or parang hindi mo maisip kung paano magagawa ito ng mga tao pong hindi halangang kaluluwa or hindi naman kaya nasa tamang pag-iisip or katinuan. At hindi na nga binigyan pa ng mas malalim po na detalye ni alias Totoy, basta't ang sinabi lamang niya kung or ibang usapin ito at kung magbibigay aniya siya ng impormasyon ay malalayo na sila dito sa usapin naman ng involvement po ng mga pulis na ito sa mga nawawalang sabongero. At una rito, dinetalye rin ni alias Totoy na pinakilala sa kanya yung nasabi pong police colonel. So noon, nung pinakilalang araw sa kanya, ay major pa yung kanya pong posisyon. At etong araw ay pinangalanan niya na si Orapa. Pinakilala din sa kanya si Colonel Malinaw dahil itong si Colonel Malinaw ay kaibigan naman ito si Engineer Celso Salazar. At close umano nito at doon nagsimula ang lahat ng mga pangyayari. At sila umano hindi lang mga tagapagligpit ng mga sabongero kundi naging tagapagligpit din ng mga sangkot sa illegal na droga nung kasagsagan ng war on drugs ng nakarang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At tanungin naman itong si Patidongan, kasi kanina pumayag na ito na hindi na i-blur yung kanya pong mukha. Kasi 'di ba, simula po nung magbigay ng testimonya, simula po nung magbigay ng mga nalalaman niya itong si alias Totoy, 'di ba? Wala tayong idea kung ano ba talaga yung kanyang itsura. Bagamat may mga kumakalat sa social media, dahil tumakbo nga rin ito, di ba, sa pagkaalkalde nung nakaraang eleksyon, may mga kumakalat sa social media. Pero sa lahat po ng mga news reports, news items din natin, ginagawa po natin mga kabombo na blurred yung kanila pong mga yung mukha nitong si alias Totoy or si Julie Patidongan. At dahil syempre mga kabombo for
confidentiality na rin. Lalo, noong mga panahon, mga kabombo, no, na itong si alias Totoy, nung alias Totoy pa lang yung tinatawag sa kanya at nung hindi pa niya inilalantad kung sino talaga siya. Pero habang tumatagal, nagbigay na nga ito ng mga impormasyon or habang nabibigay siya ng mga mas madaming impormasyon ay pumayag na rin ito, nabanggitin talaga yung kanyang tunay na pangalan, kanya pong katauhan upang aniya mas makumbinsi din yung pamilya po ng mga biktima or ng mga family ng mga nawawalang sabongero or kanila pong mga kaanak na talagang maniwala sa kanya. Kasi sabi nga 'di ba nung ilan po sa mga kaanak ng mga nawawalang sabongero, actually madali naman kung tutuusin na paniwalaan. Pero syempre 50-50 sila. May doubt, pero some of them mga kabombo ay nabuhayan po ng loob, nagkaroon ulit ng pag-asa nung magbigay po ng kanyang testimonya itong si alias Totoy. Kasi sabi nga nung ilan pong mga kaanak or pamilya po ng mga nawawalang sabongero, pasuko na sila 'di ba? Lalo nung mga panahon na nagkaroon nga ng hearing, nagkaroon pa ng pagdinig ang Senado noon, pero wala namang naging usad po, no? May mga akusado pero wala namang kinahinatnan, 'di ba? Kung hindi naman natukoy kung sino ba talaga yung mastermind, dito naman po sa nasabing pagpaslang. And sabi nga nung family po ng mga victims, paano kaya kung sinukuan na nila ito dati pa, baka hindi nila nalaman na, 'di ba, kung ano po itong mga impormasyon at mga revelasyon na binabanggit sa kanila sa ngayon nitong si alias Totoy or si Julie Patidongan. At sa ngayon, wala namang kahit na maririnig, kahit anong narinig pa tayo na reaksyon sa kampo naman itong si Atong Ang, na siyang itinuturo nitong si alias Totoy na umano'y mastermind. Ayan, sa pamamaslang naman doon po sa mga nawawalang sabongero. And the last time na umarap nga ito sa publiko ay nung nag-file ito ng kaso laban naman kay Patidongan at nung ito naman ay inakusahan niya na gumagawa lamang ng mga kwento at pagbibintang laban sa kanya at iba pang mga inaakusahan sa pagkawala ng mga nawawalang pagkawala ng mga sabongero at umano'y pagpaslang sa mga ito. Oras natin mga kabombo ay meron po tayong 5 minuto na lamang bago alas 9 ng gabi ang ating Philippine Standard Time. At samantala naman mga kabombo sa ating pagpapatuloy mamaya, dakuan pa po natin yung iba po sa ating mga usapin. Narito muna ang ilan po natin paalala. Mga negatibong epekto sa pagpapakalat ng fake news. Kapag lunod sa fake news at disinformation ng isang tao, hirap o hindi nakagagawa ng tamang desisyon dulot ng psychological impact ng mga nababasa at nakikita online. Maaari din itong makapahamak ng buhay, maghiwalay ng mga tao batay sa kanilang pananaw at magdulot ng karahasan at kawalan ng tiwala sa mga institusyong panlipunan. Malaki din ang epekto nito sa paghalantad sa fake news lalo na ang mga inaabot ng 4 hanggang 8 oras mahigit na expose dito. Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Masayang-masaya ako dahil natanggap ko na ang aking napanalunan sa ginanap na first studio draw ng Swerte sa Palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Gumamit ako ng proof of purchase na Bioderm. Gagamitin ko ang aking napanalunan na 1,000 na pambili ng sobre para makapaghulog muli ng mga interest. Ako si Eva Joneda ng Barangay Matikmatik, Santa Barbara. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ang pagiging maayos habang kumakain ay mahalaga, hindi lamang para sa sarili kundi pati na rin sa mga tao sa paligid. Umupo ng tuwid at huwag dumikit sa mesa. Ito ay nagpapakita ng magandang asal. Huwag magsalita habang may pagkain sa bibig. Maghintay na matapos ang subo bago makipag-usap. Iwasan ang pagiging maingay habang kumakain at huwag magdala ng hindi kanais-nais na ugali sa mesa. Magpasalamat sa nagluto o nag-ayos ng pagkain bilang pagpapakita ng paggalang. Sa pamamagitan ng mga ito, hindi lamang tayo nagiging magalang, kundi nagiging magandang halimbawa rin sa iba lalo na sa mga bata.
Kailangan gumamit ng po at opo dahil ito ay bahagi ng kulturang Pilipino na nagtataguyod ng paggalang at magandang asal. Ang paggamit ng po at opo ay bahagi ng ating tradisyon at kultura. Ito ay nag-uugnay sa atin sa mga nakaraang henerasyon at nagtataguyod ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ang paggamit ng mga salitang ito ay isang indikasyon ng pagiging magalang at may magandang asal na mahalaga sa pakikipag-ugnayan. Oras natin mga kabombo ay 3 minuto na lamang bago mag-alas 9 ng gabi. Samantala, bago naman po tayo magtapos mga kabombo, narito po muna ang mga proof of purchase na atin pong, or pwede pa rin po ninyong gamitin para makasali nga sa atin pong pa-promo at yung iba't iba pong mga paraan ng pagsali. So narito ang pangatong paraan, mga kabombo, ito yung pinakainabangan po ninyo mga games or palaro natin sa palengke dahil mas pinalaki at mas pinaganda pa ang mga palaro at cash prizes sa ating palengke on-ground activity linggo-linggo. So may handog kami at ang ating mga sponsors na mga palaro at papremyo na maaaring mapanalunan. So sa bawat pagsali ay pwedeng kayo ang mag-uwi ng cash prizes at mga kabombo ay eto nga, ganang nabanggit po natin kanina, abangan po ninyo yung susunod na bibisitahin po nating palengke dahil sa araw po ng Sabado, dyan po tayo sa Santa Barbara Public Market. So narito naman yung mga dagdag na proof of purchase na pwede po ninyong gamitin para makasali sa ating promo. Andyan po ang Syngenta. Kailangan nyo lamang ng isang empty pouch and any size or variant ng Syngenta ay pwede na po yan sa isang entry kapag yan po ang ginamit po ninyong proof of purchase. At mga kabombo, yung mga nakikita po ninyo sa inyong screen, yan yung pwede po ninyo magamitin na mga proof of purchase kapag napili po ninyo ay ang Syngenta. Pangalawa naman sa ating mga proof of purchase ay ang Gardenia Masarap Fresh nutritious, masiglakas kahit wala ang palaman. Kailangan nyo lamang isang empty plastic wrapper kahit na anong size or variant ng Gardenia, pwede na yan sa isang entry kapag yan ang ginamit po ninyong proof of purchase. So mga kabombo, pangatlo naman sa mga proof of purchase natin ay ang Bioderm Family Germicidal Soap. Bida sa Alaga Movement. Ang kailangan nyo naman isang empty pouch o carton box ng any size or pwede rin any variant ng Bioderm. Pwede na po yan sa isang entry kapag yan ang ginamit po ninyong proof of purchase. So yan yung mga pwede ninyong gamitin pa sa ating pong pa-promo, ang Syngenta, Gardenia at ang Bioderm Family Germicidal Soap. At mga kabombo, alam nyo po ba, akala nyo po ba weekly lang yung peg ng ating pa-promo? Hindi na po sa ngayon. Dahil magkakaroon din tayo ng special draw mula Lunes hanggang Biyernes. Dapat nakatutok po kayo mula sign-on hanggang sa sign-off po ng ating pa-promo. At baka ikaw na ang mananalo ng brand new limited edition Bomboradio AM/FM transistor radio with emergency LED light. At yan po, rechargeable at hindi nakapako lamang ang dial sa isang estasyon at pwedeng dalhin sa kahit saang lugar dahil makakasagap ito ng radio signal sa naturang lugar. So kasama pa dito yung 500 pesos na cash prize para sa pandagdag pamasahe sa ating mga winners. At pagka-announce na nyo pong pangalan, meron kayong 5 hours lamang para i-claim ang nyo pong mga napanalunang radyo. Dahil kung hindi kayo nakarating sa loob ng 5 oras, mula nang may announce na inyong pong pangalan, mababaliwala na po ang inyong napanalunan at bubulot na nga tayo ng panibagong winners. So, ang gagawin nyo lang, magdadala kayo ng 5 or higit pa na mga proof of purchase entries sa oras na kayo ay mag-claim ng inyong napanalunang mga radyo. At mga kabombo, narito naman yung detalye po ng ating grand draw dahil kung kayo po ay hindi pinalad na manalo sa week 1 to 7, lahat po ng mga non-winning entries ay kasali pa rin po yan sa ating grand draw. At pwede pa rin maghulog ng entries on or before 12 noon on September 6, 2025. So narito po yung mga pwedeng mapanalunan sa grand draw. Ang first prize ay 30,000 pesos. Second prize, 15,000 pesos. At ang third prize naman ay 10,000 pesos. At meron pa po tayong 3 consolation prizes na tig 5,000 pesos each. So yan po ay guaranteed prizes na sa lahat ng 25 key areas na merong Bomboradio at Star FM stations nationwide. Kaya ano pa pong hinihintay ninyo? Tara na at maghulog ng napakaraming entries para sa mas malaking tsansang manalo sa swerte sa Palengke 2025 ng Star FM at ng Bomboradio. Dahil saan ka pa? Dito ka na sa estasyon na nagbibigay ng more than 8 million pesos total prizes nationwide.
Mga kabombo, ang oras po natin ay 2 minuto na makalipas ang alas 9 ng gabi at wala na po tayo nalalabing oras sa ating programa. Mga kabombo, muli na po tayo magkasama sa susunod na edisyon ng ating programang Zona Libre. Nakasama natin na nagatid ang balitang ating mga kasamahan, sina Bombo Justin Ramos at si Bombo Nerissa Ventura. Ito naman si Bombo Marian Esmeralda. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Ang paglalakad ay isa sa pinakasikat at pinakasimpleng uri ng ehersisyo na maaari nating gawin. Narito ang ilang mga benepisyo ng paglalakad. Nilalabanan nito ang epekto ng mga genes ng obesity. Nakababawas ng risk ng sakit sa puso at stroke. Binabawasan nito ang risk ng pagkakaroon ng breast cancer. Pinapagaan nito ang sakit sa mga kasukasuan. Pinapalakas ang immune system. Nagpapatalas ng memorya at ito ay napapabuti sa kalidad ng pagtulog. Ang paggalang sa matatanda ay isang mahalagang bahagi ng ating kultura. Narito ang ilang mga paraan upang maipakita ang respeto sa kanila. Igalang ang kanilang mga opinyon. Kahit na may mga pagkakataong hindi kayo nagkakasundo, mahalaga pa ring igalang ang kanilang mga pananaw. Pangalawa, mag-aral mula sa kanila. Maraming karanasan ang matatanda na maaring pagkuhanan ng aral. Magtanong at makinig sa kanilang mga kwento. Pangatlo, batiin sila ng may ngiti. Isang simpleng ngiti at bati ay nagdadala ng positibong enerhiya at pagpapakita ng iyong respeto sa pagkilala sa kanila. Kahalagahan ng pakikinig ng maigi sa kausap. Ito ay pagpapakita na ikaw ay mayroong interes sa kung anuman ang sinasabi ng iyong kinakausap. Mas maipaparamdam mo din na may pakialam ka. Ang lahat ng Bombo Radio Philippine stations sa buong bansa ay magdarasal ng banal na rosaryo. Inaanyayahan namin ang lahat ng aming mga tagapakinig na maging kaisa namin sa paghiling sa Panginoon na ang ating bansa ay protektahan mula sa mapangwasak na mga kalamidad at kapayapaan at kaunlaran ay sumaamin. Masantos tan maabig yalabit si kayo namin ya agagimirat Kriston katawan kasabila lamot sa programa tayon Rosary on the Air. Imbita mi kayo palamot ya kalugaran miran taga Pangasinan ya midasal ed Santo Rosario'y Inang Birhen tan sa kaya ya programa na parokya ya St. John the Evangelist Metropolitan Cathedral Parish tan sa Bombo Radio lapod panangaro dia Dr. Rogelio Florete, Presidente na Bombo Radio Philippines, tan si Josephine Sarmiento, Station Manager na DZWN Bombo Radio Dagupan City. Agagikira, tipo nyo palaras sirin sa miyembro pamilyayo ta igaputila so mandasal na Rosario. Igaputila sirin sumandasa. Diyad ngaray Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Manisya ka Diyos aman makapanyari namin, manamal sa itaon tandalin. Manisya mo Jesucristo na nagtunbog nga katawan tayo, timuod gawa Espiritu Santo, inyanak ng Santa Maria Lawas Birhen. Impapahirap ng Poncio Pilato, impasa ka krus, inatay tayong kukot. Imaksabasari inatoy, di kumalun agaw, imulim bimilay, timukuto kagtawon, tanmanyo, ng kawanay Diyos sa mga makapanyari namin. Malapod man, uladyan maghukumad saray mabilay tan inatoy. Manisya ka Espiritu Santo, sisyan kumot sa Santa Iglesia Katolika, say pananabangan tayo sa santos, say panaman di kasalanan, say kiulit bilay lalaman, tan say bilayag na hindi amin. Amamin wala kadtawo nagalang sungaran mo, kung sabid si kami panarian mo unaray linawam, jadalin unong tawon. Say kanan mi ninagawagaw, itermod si kami dagawaya, tan pandyan mo ray kasalanan mi, unong na panaman di mi kasalanan dahil kapang kasalanan at si kami, tanan mo kami itering na boli at tukso, ilaban mo kami ingad maugas amin. Ave Maria, anak mo kay grasya, say kataway walad si ka,
bendita kad biin namin, tan bendito'y bungay agasmon si Jesus. Santa Maria Inay Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantaнаnin oras lay patimi. Amen. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita kad biin namin, tan bendito'y bungay agasmon si Jesus. Santa Maria Inay Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantananin oras lay patimi. Amen. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita kad biin namin, tan bendito'y bungay agasmon si Jesus. Santa Maria Inay Diyos, pikas mo kami managkasalanan, natantananin oras lay patimi. Amen. Nagalangsong aray Diyos sama Diyos anak, tan Diyos Espiritu Santo. Unang po natantanlawa sa dandulan andoon tan pakumon. Sare misteryo likot. Sa imunan misteryo likot sa pakapatid Birhen Maria. Amamin wala katawad nagalangsong aran mo. Unsabid si kami panarian mo, unorili nawam jadalin unungod tawad. Say kanan min inagawago, itermod si kami dagawaya. Tan pandyan mo ray kasalanan mi, unong na panamandi mi, kasalanan da kapang kasalanan si kami. Talag mo kami ito na buli at tukso, ilaba mo kami ingad maugas. Amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway wala sika, bendita ka di namin, tam bendito ibong agus mo si Jesus. Santa Maria Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantaнаnin oras lay patimi. Amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway wala sika, bendita ka di namin, tam bendito ibong agus mo si Jesus. Santa Maria Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantaнаnin oras lay patimi. Amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walat sika, bendita ka di namin, tam bendito ibong agus mo si Jesus. Santa Maria Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantaнаnin oras lay patimi. Amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walat sika, bendita ka di namin, tam bendito ibong agus mo si Jesus. Santa Maria Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantaнаnin oras lay patimi. Amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walat sika, bendita ka di namin, tam bendito ibong agus mo si Jesus. Santa Maria Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantaнаnin oras lay patimi. Amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walat sika, bendita ka di namin, tam bendito ibong agus mo si Jesus. Santa Maria Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantaнаnin oras lay patimi. Amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walat sika, bendita ka di namin, tam bendito ibong agus mo si Jesus. Santa Maria Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantaнаnin oras lay patimi. Amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walat sika, bendita ka di namin, tam bendito ibong agus mo si Jesus. Santa Maria Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantaнаnin oras lay patimi. Amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walat sika, bendita ka di namin, tam bendito ibong agus mo si Jesus. Santa Maria Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantaнаnin oras lay patimi. Amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walat sika, bendita ka di namin, tam bendito ibong agus mo si Jesus. Santa Maria Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantaнаnin oras lay patimi. Amen. Nagalang sungaray Diyos Ama, Diyos Anak, tan Diyos Espiritu Santo. Unong aggapo natantanlawas sa dandulan andoon tan pakumon. O Isus ko, perdona mi kasalanan mi, ilaban mo kami dapoy ng impyerno. Tanawit mo namin ni kakamaruwad tawon, naulad saray, mangkakakulay balod, at panangasim. Say kumaduan misteryo likot sa indalaw ng Birhen Maria at kapinsanton Santa Isabel. Amamin wala katawon, nagalang sungaran mo, unsabit si kami panarian mo, unorili nawam, jadalin unungod tawon. Say kanan mi ninagaw-agaw, itermod si kamid agaw aya. Tan panjen mo ray kasalanan mi, unong napanamandi mi, kasalanan da kapang kasalanan si kami. Tanag mo kami iteryo na buloy at tukso, ilaban mo kami inged maugas. Amen. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walat sika,
bendita ka at binamin, tan bendito ibong Guzmon si Jesus. Santa Maria Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantan na ani no oras lay patemi amin. Ave Maria, napno kay grasya, say kataway walad sika. Bendita ka at binamin, tan bendito ibong Guzmon si Jesus. Santa Maria Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantan na ani no oras lay patemi amin. Ave Maria, napno kay grasya, say kataway walad sika. Bendita ka at binamin, tan bendito ibong Guzmon si Jesus. Santa Maria Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantan na ani no oras lay patemi amin. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walad sika. Bendita ka at binamin, tan bendito ibong Guzmon si Jesus. Santa Maria Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantan na ani no oras lay patemi amin. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walad sika. Bendita ka at binamin, tan bendito ibong Guzmon si Jesus. Santa Maria Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantan na ani no oras lay patemi amin. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walad sika. Bendita ka at binamin, tan bendito ibong Guzmon si Jesus. Santa Maria Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantan na ani no oras lay patemi amin. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walad sika. Bendita ka at binamin, tan bendito ibong Guzmon si Jesus. Santa Maria Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantan na ani no oras lay patemi amin. Ave Maria, napno kay grasya, say kataway walad sika. Bendita ka at binamin, tan bendito ibong Guzmon si Jesus. Santa Maria Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantan na ani no oras lay patemi amin. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walad sika. Bendita ka at binamin, tan bendito ibong Guzmon si Jesus. Santa Maria Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantan na ani no oras lay patemi amin. Ave Maria, namno kay grasya, say kataway walad sika. Bendita ka at binamin, tan bendito ibong Guzmon si Jesus. Nagalang Santa Maria Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantan na ani no oras lay patemi amin. Nagalang sungaray Diyos Ama, Diyos Anak, tan Diyos Espiritu Santo. Unungad ka po, natantan lawa sa dandulan andoon tan pakumun. O Jesus ko, perdona miray kasalanan mi, ilaba mo kami na po in imperno. Tanawid mo namin miray kakamarawad tawon, no lagsare, mangkakukulay balog ka panangasim. Say kumatlon misteryo, liket, sa inkyanak ng Jesus at Bethlehem, amamin wala kadtaw nagalang sungaran mo, unsabid si kami panarian mo, unaray linawam, jadalin unungad tawon. Sa kanan mi ninagawago, itarmot si kami dagawaya, tampandian mo ray kasalanan mi, unong na panaman di mi, kasalanan dahil kapang kasalanan ad si kami, Tanabo kami ito rin nga buloy tukso, ilaba mo kami ingad maugas amin. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka at binamin, tam bendito ibong ngayon Guzmon si Jesus. Santa Maria Inay Diyos, pitas mo kami managkasalanan, natantananin oras lay patimi amin. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka at binamin, tan bendito ibong ngayon Guzmon si Jesus. Santa Maria Inay Diyos, pitas mo kami managkasalanan, natantananin oras lay patimi amin. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka at binamin, tan bendito ibong ngayon Guzmon si Jesus. Santa Maria Inay Diyos, pitas mo kami managkasalanan, natantananin oras lay patimi amin. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka at binamin, tan bendito ibong ngayon Guzmon si Jesus. Santa Maria Inay Diyos, pitas mo kami managkasalanan, natantananin oras lay patimi amin. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka at binamin, tan bendito ibong ngayon Guzmon si Jesus. Santa Maria Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantananin oras lay patimi amin. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita ka at binamin, tan bendito ibong ngayon Guzmon si Jesus. Santa Maria Inay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan,
natantanan oras lay patimi. Amen. Ave Maria, anak mo kay Gracia, sa kataway walad sika. Bendita kad bi namin, tan bendito ibungay agasmon si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanan oras lay patimi. Amen. Ave Maria, anak mo kay Gracia, sa kataway walad sika. Bendita kad bi namin, tan bendito ibungay agasmon si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanan oras lay patimi. Amen. Ave Maria, anak mo kay Gracia, sa kataway walad sika. Bendita kad bi namin, tan bendito ibungay agasmon si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanan oras lay patimi. Amen. Ave Maria, anak mo kay Gracia, sa kataway walad sika. Bendita kad bi namin, tan bendito ibungay agasmon si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanan oras lay patimi. Amen. Nagalang sa ngaray Diyos Ama, Diyos Anak, tan Diyos, Espiritu Santo. Unogod ka po, natantanlawa sa dandulan ando tan pakumon. O Jesus ko, perdona miray kasalanan mi, ilaban mo kami dapoy ng imperno. Tanawid mo namin niray kakamarwat tawon, naglasaray mangkakaulay balog ya panangasim. Say kumapat ang misteryo likot sa pangipatanan dat ugaw ay Jesus sa templo. Amamin wala kad tawo nagalang sungaran mo, unsabit si kami panarian mo. Unarili nawam jadalin unungad tawo. Say kanan min inagaw-agaw, itermod sa kamid agaw aya. Tampandian mo ray kasalanan mi, unong napanaman mi, kasalanan daya kapang kasalanan sa kami. Tana mo kami ito rin na boloy tukso, ilaba mo kami ingad maugas. Amen. Ave Maria, anak mo kay Gracia, sa kataway walad sika. Bendita kad bi namin, tan bendito ibungay agasmon si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami manakasalanan, natantanan oras lay patimi. Amen. Ave Maria, anak mo kay Gracia, sa kataway walad sika. Bendita kad bi namin, tan bendito ibungay agasmon si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanan oras lay patimi. Amen. Ave Maria, anak mo kay Gracia, sa kataway walad sika. Bendita kad bi namin, tan bendito ibungay agasmon si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanan oras lay patimi. Amen. Ave Maria, anak mo kay Gracia, sa kataway walad sika. Bendita kad bi namin, tan bendito ibungay agasmon si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanan oras lay patimi. Amen. Ave Maria, anak mo kay Gracia, sa kataway walad sika. Bendita kad bi namin, tan bendito ibungay agasmon si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanan oras lay patimi. Amen. Ave Maria, anak mo kay Gracia, sa kataway walad sika. Bendita kad bi namin, tan bendito ibungay agasmon si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanan oras lay patimi. Amen. Ave Maria, anak mo kay Gracia, sa kataway walad sika. Bendita kad bi namin, tan bendito ibungay agasmon si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanan oras lay patimi. Amen. Ave Maria, anak mo kay Gracia, sa kataway walad sika. Bendita kad bi namin, tan bendito ibungay agasmon si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanan oras lay patimi. Amen. Ave Maria, anak mo kay Gracia, sa kataway walad sika. Bendita kad bi namin, tan bendito ibungay agasmon si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanan oras lay patimi. Amen. Ave Maria, anak mo kay Gracia, sa kataway walad sika. Bendita kad bi namin, tan bendito ibungay agasmon si Jesus. Nagalang Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanan oras lay patimi. Amen. Nagalang sungaray Diyos Ama, Diyos Anak, tan Diyos Espiritu Santo. Unong gagapo natantanlawa, sa dandulan andun tampakumun. O Jesus ko, perdona miray kasalanan mi, ilaban mo kami dapoy ng imperno. Tanawid mo namin nire kakamarwat tawon, no lagsaray mangkakukulay balog, kapanangasim.
Kay kumaliman misteryo likot sa impakal murat ugawa Jesus sa templo. Ama. Amamin wala katawon nagalang sungaran mo. Unsabit si kami panarian mo. Unoreli na wam jadalin unong tawon. Sa kanan min inagawago, termod sa kami dagawaya, tampanjun mo rin kasalanan mi, unong napanaman di mi, kasalanan da kapang kasalanan sa kami, tanam mo kami, tirinabuli tukso, ilaba mo kami inagmaugas. Amen. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita kad binamin, tam bendito ibong egasmon si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanan oras lay patimi. Amen. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita kad binamin, tam bendito ibong egasmon si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanan oras lay patimi. Amen. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita kad binamin, tam bendito ibong egasmon si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanan oras lay patimi. Amen. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita kad binamin, tam bendito ibong egasmon si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanan oras lay patimi. Amen. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita kad binamin, tam bendito ibong egasmon si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanan oras lay patimi. Amen. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita kad binamin, tam bendito ibong egasmon si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanan oras lay patimi. Amen. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita kad binamin, tam bendito ibong egasmon si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanan oras lay patimi. Amen. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita kad binamin, tam bendito ibong egasmon si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanan oras lay patimi. Amen. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita kad binamin, tam bendito ibong egasmon si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanan oras lay patimi. Amen. Ave Maria, napno kay grasya, sa kataway walad sika, bendita kad binamin, tam bendito ibong egasmon si Jesus. Santa Maria Ninay Diyos, pikasi mo kami managkasalanan, natantanan oras lay patimi. Amen. Nagalang sungaray Diyos Ama, Diyos Anak, tan Diyos Espiritu Santo. Unong ka po natantan lawas at andolan andon tampakumun. O Isus ko, perdona mi ray kasalanan mi, ilaban mo kami dapoy na imperno. Tanawit mo namin ikakamarawad tawon, laulat saray, mangkakaukulay balog, panangasim. Litay niya'y mapararabirin Maria, katawa na bagay mo kami. Katawa na bagay mo kami. Kristo, abagay mo kami. Kristo, abagay mo kami. Katawa na bagay mo kami. Katawa na bagay mo kami. Kristo, denglan mo kami. Kristo, talinan mo kami. Diyos Ama, agtawon. Dasyan mo kami. Diyos Anak, mananondod, talbang. Dasyan mo kami. Diyos Espiritu Santo. Dasyan mo kami. Sa kasantosan at Trinidad, sa kaya Diyos. Dasyan mo kami. Santa Maria. Ikasi mo kami. Santa Ninay Diyos. Ikasi mo kami. Santan Birhen day Birhenes. Ikasi mo kami. Inanan Kristo. Ikasi mo kami. Inay madivinon grasya. Ikasi mo kami. Inan sang kasimpitan. Ikasi mo kami. Inan sang kadyaan. Ikasi mo kami. Inan agnauman. Ikasi mo kami. Inan nasnaspot. Ikasi mo kami. Inan anditilol. Ikasi mo kami. Inan araroon. Ikasi mo kami. Inan makapakulaw. Ikasi mo kami. Inay maong abilin. Ikasi mo kami. Inay manamalsa. Ikasi mo kami. Inay manangilaban. Ikasi mo kami. Inay Santa Iglesia. Ikasi mo kami. Birhena sang kabintaan. Ikasi mo kami. Birhena day rayuon. Ikasi mo kami. Birhena makapanyari. Ikasi mo kami. Birhena mapangasi. Ikasi mo kami. Birhena matuon. Ikasi mo kami. Salming nakatunungan. Ikasi mo kami. Ayamay kakabatan. Ikasi mo kami. Nalapway likot mi. Ikasi mo kami. Pananginay kasantusan. Ikasi mo kami. Pananginay kagalangan. Ikasi mo kami. Pananginay karalitan. Ikasi mo kami. Rusa sa mga
mga tatawon, Pikasi mo tori kami. ng David, Pikasi mo turing kami. garing, Pikasi mo abo nga kami. balitok, Pikasi mo kabad kami. na saray si Pay Diyos, Pikasi mo kami. pintoy tawon, Pikasi mo kami. kabuntatalad kabosan, Pikasi mo kami. abigday man sasakit, Pikasi mo sa kami. limbangday managkasalanan, Pikasi mo kami. managligliway murmur, Pikasi mo kami. mananolongday kristyanos, Pikasi mo kami. rinadare angheles, Pikasi mo kami. rinadare patriarkas, Pikasi mo kami. rinadare profetas, Pikasi mo kami. rinadare apostoles, Pikasi mo kami. rinadare martires, Pikasi mo kami. rinadare confessores, Pikasi mo kami. rinadare virgines, rinadare ganaganay sa santos, rinantimun ag atilulay kasalanan at awir, Pikasi mo kami. rinan ni tukutok kud tawon, Pikasi mo rinay kami. sang kasantusan na rosaryo, Pikasi mo kami. rinay pamilya, Pikasi mo rinay kami. karunan, Pikasi mo kami. Kordero Diyos sa manaman di kasalanan at talba, Ipalis mo kami katapan katawan. Kordero Diyos sa manaman di kasalanan at talba, Talinang mo kami katawan. Kordero Diyos sa manaman di kasalanan at talba, Kasyan mo kami. salvi kay Diyos, Diyos, Rina Renatanay Tanay Pangasi, Sikay kabilayan mi, sikay karambaan mi, sikay panilaluan mi. Salvi kay Diyos, sikay tawtawagan mi, impalis kami anak na Eva. Sikay pandagay mami maningil, tamanangis, jadali na iyang panagluan. Magano ka pa kumong katawan na manangil sulad si kami. Ilangay mo pa si kami, ratay matama mapangasi, tananin no yari ang kialismin niya. Ipanunupad si kami, Jesus, benditon mo ay Diyos mo, ang mapangasi, ang mapangako, ang makaramba, Marian Berhen Lawas. Pikasi mo kami pa, o Santan Inay Diyos. Siya magmaliw kami, manupug, sa rin si Panon, Hesus Kristo. Mikas itayo. O Diyos, sa lapon yung pambilay, patay thank you, rin nabugbog tong anak mo, panaydan kami, mandon bilaya gunggo nami. Mikasi kami ni pagamon mo pakumunod si kami, ajad pandalabdab mi na saray misteryo na sangkasantusan na rosaryo. Nalig mi kumunilay sakop to, tanawat mi kumunilay si panto, jad panamagay lamang ng si Kristo katawan mi. Amen. Lawas tayong tandaan, asay pamilyan mangkakasakayod panagdasal, magnayon met at pangkakasakay, tansay mundon marasal, mansyansyad karenam. Tanatan, bendisyon na itayo ko may Diyos siya makapanyari namin. Yagal ti itayod kaatapan, tanit dam ti itayo'y bilayaan di anggaan, jad minaray Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Good night. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Hindi basta-basta ang pagpili ng career dahil isa itong responsibilidad na kailangan mong panindigan. Ang maling pagpili nito ay magdudulot lamang ng hindi masaya at hindi kontentong buhay.